Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hoy, kaya nga sinasabi ko na ang mga bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa tigre, ngunit ang mga binti ni Child Han ay sobra, umiling ang matanda, walang pinagkaiba niya sa inyong dalawa sa ganyang numero. Isang patak lang sa balde, instead, it's better to stay in this house. At least, it's not worth his closing the door, sabi ng matanda. Tumango ang panggalan at tumingin kay Zia Wei, makatwiran din ang sinabi niya. Tsaka Aaron na lang ang nawalang dugo mo. Mahina ka na. Hindi mo siya matutulungan at maaaring maging pabigat sa kanya, pero alam din ito ni Zia Wei, pero mas nag-aalala siya sa kaligtasan ng Aaron. Hindi, pero makikita mo kung gaano kalala ang kakayahan niya pagkatapos niyang gumaling. Ano pa ang silbi ng ikaw at ako kung kaya niya, hindi mo malulutas ang problema. Pilit na ngumiti si Panggalan. Ito ay hindi lamang isang kaginhawaan para kay Zia Wei, ngunit isang katotohanan din. Saglit na nag-alinlangan si Zia Wei. Nakatingin sa same time na mga mata ng Panggalan, sa wakas ay tumango siya. Kuya Panggalan, may tinatanong si Weier sa iyo, sabi mo, sabi ni Panggalan. Bumulong si Zia Wei at nag-aatubili na ibinuka ang kanyang bibig, wala akong masyadong alam tungkol kay Kuya Aaron. Dapat ay matagal mo na siyang nakasama. Pagkatapos ay tatanungin kita, batay sa iyong pangunawa sa kanya, gaano ka kumpiyansa sa tingin mo na kaya niya, nasa harap ng paghihiganti ng insekto sa oras na ito. Tama ang tanong na ito para sa Panggalan, dahil katatapos lang ng matanda, hindi mabilang na beses na niyang tinanong ang sarili sa kanyang puso. Tulad ng para sa sagot, Panggalan ay walang spectrum sa isip ngayon. Ang Aaron ay talagang makapangyarihan, ngunit halatang hindi madali para sa matanda na maghiganti sa bag ng dugo sa kanyang bibig. Kung kailangan mong magtanong sa akin ng sagot, pipiliin kong maniwala sa Aaron, sabi ni Panggalan. Naniniwala din ako, nadagdagan ang kumpiyansa ni Zia Wei. At this time, she also said, he can break our trial practice. Panggalan smiled, shook his head and said, I want to say, he is the guy who has challenged two real gods. Nang marinig ito, natigilan si Zia Wei at tinitigan ang amo gamit ang isang pares ng magandang mga mata. Sa oras na ito, Aaron sa labas ng bahay, samando sa dingding, bahagyang ipikit ang iyong mga mata at maging mahinahon. Nararamdaman niya na ang selyo ng kanyang katawan ay hindi lamang pinigilan, kundi pati na rin kung gaano kaaktibo ang paglukso ng dugo sa kanyang katawan sa oras na ito. Ang Aaron ay halos 4 na dugo sa isa, naghahalo at nagsalubong sa isa't isa. Nagiging isang bagong kabuuan ang katawan nito na may kulay na gintong liwanag at may batik-batik na bawat punto sa katawan nito ay magiging Aaron kaagad kahit sa pagitan ng kanyang paghinga, nararamdaman niya ang kumakalat na kapangyarihan. Ito ba ang kapangyarihan ng Phoenix? Naaalala ang mga salita ng orihinal na Phoenix, ang kapangyarihan ng Phoenix ay higit na naaayon sa kapangyarihan ng kaguluhan sa kanyang katawan at sa kapangyarihan ng Magic Dragon. Sa sandaling makuha niya ito, maaari niyang i-echo ang isa't isa at i-play ang pinakamalakas na epekto, halos tumingin sa mundo. Aaron ay hindi nang ahas na sabihin na siya ay tumitingin sa mundo sa oras na ito, ngunit siya ay talagang may pakiramdam na ang kanyang kapangyarihan ay tungkol sa sumabog. Sipsipin lamang ang ilang dugo ng Phoenix gamit ang kapangyarihan ng Phoenix at higit sa lahat ay ginagamit upang sugpuin ang selyo ng lupa. Kung talagang nakuha mo ang kapangyarihan ng Phoenix, anong uri ng pakiramdam ito? Ang Aaron ay hindi sakam para sa kapangyarihang ito, at hindi rin niya pagsisisihan ang kanyang orihinal na pinili. Kahit 10,000 ulit siyang dumating, si Suying siya pa rin ang pipiliin niya. Pakiramdam niya lang ay may
Sariling pakinabang si Wanli sa mundo, at mas masaya siya para kay Xia Wei, isang kaibigan na may ganoong kapangyarihan. Huwala, gulo-gulo, biglang, sa oras na ito, biglang iminulat ni Aaron ng kanyang mga mata, sa paligid, kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa lahat ng dako, tulad ng lagaslas ng tubig at patubig ng mahabang ilog, tapos biglang napatingin si Han Sanchen sa earth wall sa harap niya, kung saan parang baha. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Boom! Sa isang malakas na tunog, ang buong pader ng lupa ay ganap na nawasak, at isang baha ng dugo ang sumunod at sumugod sa kalangitan. Sa sandaling nagtagpo ang mga mata ni Aaron, bahagyang kumunot ang noo niya. Ito ay hindi isang baha ng dugo sa lahat, ngunit mga grupo at hindi mabilang na mga insekto ng dugo. Gamit ang bahagyang paggalaw sa kanyang kamay, diretso siyang tumalon, at isang energy barrier ang direktang nakatayo sa harap ng kanyang kamay upang labanan ang baha. Kasabay nito, ang mga dingding sa magkabilang panig ay sumabog at maraming dugo ang damaloy. Kahit na nagmamadaling lumaban si Aaron gamit ang isa pang kamay, kaliwat kanan pa rin siya, at na-eject pa mula sa ilang lugar, at ilang patak ng dugo ang agad na bumagsak sa kanyang mga kamay. Halos kapag dumampi na ang dugo sa kanilang mga kamay, mabilis na umikot ang mga dugong iyon. Nang ipikit nila ang kanilang mga mata, mayroong hindi bababa sa 100 ng mga pamumula ng dugo na magkakaugnay sa bawat isa sa pool ng dugo na kasing laki ng palad. Halos mabaliw sila at nakakamatay. Kahit na ang maliit na bunganga ng karne ay walang anumang ngipin, sila ay baliw pa rin sa pagkagat, o desperadong mag-drill sa balat ng Aaron tulad ng pagbabarena ng lupa. Kahit si Aaron ay naramdaman ang nag-aapoy na sakit ng kanyang balat na nababalot ng dugo sa oras na ito. Ang bagay na ito ay talagang makapangyarihan. Kahit na ito ay isang maliit na patak, ang pinsala na dulot ng Aaron, hindi banggitin ng mga ordinaryong tao, ay maaaring madala, ngunit paano kung ito ay marami? Ang isang patak ng tubig ay maaaring dumaan sa isang bato. Mula sa pananaw ng blood bug na parang dagat ng dugo, ang pinsalang dulot ay hindi kasing simple na ngayon. Sa isang bahagyang paggalaw ng enerhiya, ang panloob na chi ay kumalat mula sa loob at direktang tumalbog ang tubig ng dugo sa kanyang kamay. Gayunpaman, ang lugar na natatakpan ng tubig ng dugo sa oras na ito ay pula, at kahit na ang mga patak ng tubig ng dugo ay tumagos sa balat. Shit, sobrang seryoso. Wow! Sa labas ng harang na nabuo ng 2 kamay, halos 1 metro ang taas, umabot siya sa lupa at umakyat sa tuktok ng plasticini, ngunit sa oras na ito, ang tubig ng dugo ay direktang napuno ito, at ang tubig ng dugo mula sa ang mga kasunod na mapagkukunan ay bumubuhos patungo sa hadlang. Ang napakalaking tulak ay kahit na kasing lakas ng Aaron, ang kanyang mga kamay ay bahagyang bumabalik at naiipit sa gitna ng 2 harang. Kailangan nating mag-break, kung hindi, kahit na hindi kakainin ng mga insektong ito ng dugo, mapipiga ka hanggang sa mamatay ng sarili mong harang. Bahagyang nanigas ang kanyang mga mata, at hindi nag-alala si Aaron. Bakas pa sa mga mata niya ang excitement. Masarap maging malakas, masarap subukan. Bumagsak ang mga salita ni Aaron, biglang gumalaw ang kanyang kamay, at muling natipon ang apoy sa langit. Gayunpaman, ang karaniwang apoy sa kalangitan at mga gulong ng buwan ay lumalabas ng magkasama. Sa oras na ito, tanging ang apoy sa langit ang natitira sa kamay. Ito ay namumulaklak ng isang nagniningas na pulang ilaw, bahagyang tumibok sa lahat ng oras, at handa nang umalis, mag-order ka na lang. Dalhin ka para sa isang eksperimento. Nakatingin sa apoy sa kalangitan, bakas ng pananabik ang mga mata ni Aaron. Sa sumunod na segundo, gumawa siya ng kakaibang kilos sa hangin, at pagkatapos ay tahimik na nagbasa ng maasim na formula na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Halos sa oras na ito, ang sobrang pulang apoy sa kalangitan ay nagsimulang dahan-daang naging isang maliwanag na pulang kulay tulad ng dugo, at ang buong hugis ay natipon sa isang bowl ang apoy tulad ng araw. Ang buong espasyo ay ganap na naliliwanagan ng apoy sa kalangitan, na kasing pula ng impyerno ng dugo. Biglang sumabog ang bowl ang apoy na may nagniningas na malulutong na tunog, at ang bowl ang apoy na nabuo ng apoy ng buong langit ay dahan-daang pumutok tulad ng tinunaw na slurry sa gilid ng araw. Pagkatapos noon, sa ilalim ng pare-parehong formula ng pagbasa ng Aaron,
ang maapoy na pula na ito ay naging mas maunlad hanggang sa ang buong bowl ang apoy ay nagsimulang lumitaw na mapusyaw na asol. Ang temperatura ng buong espasyo ay nagsimula ring tumaas ng husto. Kung ang isang taong nakakaalam ng apoy ay naririto sa oras na ito, tiyak na makikita niya na ang asol sa langit na apoy na pula sa oras na ito ay ang asol na apoy sa kalangitan. Sa paraan ng pagtatago at paghabol sa ilalim ng lupa, Aaron ay hindi idle. Kapag nangunguna ang pangolin, palagi siyang nakaupo sa kahoy na kahon at paulit-ulit na nagbabasa ng Phoenix Heart Sutra. Bagamat maraming bagay ang Aaron ng Phoenix Heart Sutra na hindi niya maintindihan, hindi pabaya ang Aaron sa kung ano ang naiintindihan niya. Ilang beses na niyang binasa ang mga ito ng pabalik-balik. Niluto na niya ang mga ito gamit ang kanyang puso. Kasabay nito, ginagamit niya ang ilan sa kanyang sariling kaalaman upang pag-aralan ang mga ito, upang mas madali niyang maunawaan ang mga ito. Sa orihinal, limitado ang kapangyarihan ng Aaron. Hindi ko alam kung kailan gagawin ang hanay ng pangunawa na ito sa praktikal na operasyon, ngunit sino ang makakapag-isip na ang pinakamagandang pagkakataon ay ngayon. Ngayon, ikaw na ang mag-perform, nakatingin sa langit na apoy na bahagyang lumulutang sa kanyang kamay, si Aaron ay nagpakita ng isang ngiti, ginalaw ang kanyang kamay, at ang apoy sa langit ay agad na lumipad. Storytelling channel sa YouTube. Magsipilyo. Sa pamamagitan ng hadlang, ang pulang apoy sa kalangitan na may asol na liwanag ay sumugod na parang liwanag at anino. Boom! Sa sandaling lumipas ang apoy sa langit, ang dagat na puno ng dugo ay agad na itinapon na parang apoy sa gasolina. Pagkatapos ng pagsabog sa gitna at pag-aapoy ng ligaw, ang apoy ay tumalon pataas at pababa ng ligaw na hindi natatakpan ang mga tainga nito. Ilang saglit lang, isang malaking halaga ng mga insekto sa dugo na nakaipit sa isang buong harang ay naging abo sa isang iglap. Naghihintay ka para sa mga nunal na langgam, na mawawala sa isang iglap. Sa oras na ito, pareho lang. Skyfire, doon. Bahagyang gumalaw ang mga iniisip ni Aaron. Nang ang kanyang mga mata ay halos maabot ang kabilang panig, ang apoy sa kalangitan ay biglang naging isang streamer at umatake ng baliw. Boom! Ang isa pang bahagi ng ilog ng dugo ay nag-apoy, at ang malakas na mataas na temperatura ay agad na ginawang abo ang mga insekto ng dugo, at lumalim sa pinagmumulan nito. Kung sino man ang makasisilip sa langit at lupa, makikita niya na ang mga daan sa lupa ay paikot-ikot na parang mga daluyan ng dugo, nagngangalit na apoy, tulad ng isang tigre na lumabas sa kanyang kulungan. Puno ng apoy ang buong daanan sa ilalim ng lupa. Sa lupa, kahit nasa sobrang nyebe na lugar, ang yelo ay bumagsak ng ilang metro, ngunit sa sandaling ito, sa ilalim ng dagandong ng apoy sa lupa, hindi ito natutunaw mula sa ilalim, ang nyebe ay gumuho, at ang nyebe ay naipon sa abot tanaw, ay kinaladkad pababa ng halos kalahating metro. Tahimik, biglang tumahimik ang lahat. Ang tatlong tao sa loob ng silid ay biglang narinig na ang tunog ng lagaslas ng tubig ay nawala, at ang lahat ng nakapalibot na mga antay-Buddha ay nahulog sa katahimikan ng multo ng gabi, nang walang interes. Paano ito? Nag-aalalang sabi ni Zia Wei. Umiling si Pangolin nang hindi gumagawa ng ingay. Sa oras na ito, tumingin din siya sa kawalan. Hindi niya alam ang nangyari sa labas. Magiging napakapayapa niya sa isang iglap. Tapos na ba ang lahat? Bahagyang tumangala ang matanda at tumingin sa pinto na may pag-aalalang mukha. Tapos na ba? Ang 3,000 magkakapatid. Si Zia Wei ay may malabong premonition sa hindi malamang dahilan. Bang-bang. Biglang, sa sandaling ito, may gumagalaw mula sa pintuan. Nagtatalon ang 3 tao at napatingin dito. Bumukas ang pinto. Pagkatapos, nang huminga ang 3, dahan-dahang pumasok ang isang figure. Aaron, nakita ng Pangolin ang anino at tumindig at tuwang-tuwa na sumigaw. Malinaw din ang nakita ni Zia Wei. Ang nag-aalala niyang mukha ay parehong nagulat at masaya. Mas lalong pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, tumayo siya at tumakbo patungo sa Aaron. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Aaron, sumugod siya sa mga bisig ni Aaron at umiyak. Akala ko hindi na makakabalik si Kuya Aaron. Woo! Bahagyang hinawakan ni Aaron ang kanyang mga kamay sa hangin, hindi inabot, ngumiti at sinabing, paano ito? Ang Pangolin at ang matanda ay nagkatinginan sa oras na ito, at pagkatapos ay sumugod sa pintuan. Nang hindi nila malay ay tumingin sa labas ng pinto, natigilan ang dalawa at nagkatinginan na parang nakakita ng multo. Paano yung mga
Yung mga bulate sa dugo. Sa oras na ito, sa hukay, saan mayroong anumang uod ng dugo. Isa lang itong tigang na lupain. Kung mayroong anumang pagbabago, natatakot ako na ang pinakamalaking pagbabago ay ang pader ng lupa sa hukay ay madilim, at ang lupa ay inihurnong sa apoy at natuyo. Bilang karagdagan, mayroong mga butas sa ilalim ng lupa na hinukay ng mga galame, na huminto doon ng ligtas at pagod, na parang sinasabi ang trahedya dito. Nagtagumpay siya. Napanganga ang matanda na halatang hindi makapaniwala sa NASA. Harapan niya, iyan ay hindi mabilang na mga uod sa dugo, tulad ng mga ilog at dagat, tao lang siya. Paano niya ito magagawa? Laking gulat din ni Pangolin, bagamat nakita na niya ang Aaron na gumawa ng lahat ng uri ng mga bagay laban sa langit, sa tuwing tila siya ay palaging nagbabago ng kanyang paraan upang gawin itong mas imposible. Ngunit kung iisipin mong mabuti, may ngiti sa mukha ng Pangolin. Ano ang hindi katanggap-tanggap, Aaron iyon, sa pag-iisip nito, tinapak ng Pangolin ang balikat ng matanda at ngumiti, parang tapos na talaga, pagkatapos ay tumalikod ang Pangolin at naglakad patungo sa Aaron, puno ng kagalakan, magaling, sa oras na ito, malumanay ding inaliw ni Aaron si Xia Wei, tumingin pabalik sa Pangolin, at isang ngiti ang nagpakita ng lahat, gayunpaman, nang sila ay tumingin sa isa't isa at ngumiti, ang kapaligiran ay perpekto. Ngunit ang mga pagsabog ng malungkot at mahinang pag-iyak ay tila hindi na angkop, napatingin sila kay Xia Wei, natuyo na ni Xia Wei ang kanyang mga luha, ngumiti sa kanila, naghanap ng boses, ngunit nakita niya na ang sigaw ay nagmumula sa direksyon ng pinto. Sa oras na ito, ang matanda ay bumagsak sa tabi ng pinto, for some reason, napaluha siya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!